po, ako po si Raquel Padua, nakatira sa Baler, Aurora. At ako po ay gumagawa at nagtitinda ng suman baler. Welcome to Baler, Aurora! Alam nyo ba na bukod sa surfing ay paborito ring binabalik-balikan ng mga turista ang suman? Alamin natin kay Ate Raquel ang kanyang pamamaraan sa paggawa ng suman ng baler. Let's go! May 6 po tayong ingredients. Ito po ay ang 1 kilong galo rice, native rice ng Aurora, 2 kutsaritang asin, 2 tasang kakanggata, kalahating kilong asukal, latik, at siya po mayroon po tayong dahon ng nyog. Unang gagawin po natin ay magluluto po tayo ng galo. Lalagay po natin ito. Huhugasan po natin. Pagkatapos pong hugasan ng 2 hugas, lalagyan na po siya natin ng tubig. Bali po, sa 1 kilo, lalagyan po natin siya ng 2 cups na tubig. Isasalang na po natin siya mga 1 oras po bago maluto. Kasi po kasali na po yung pag-iinin natin. Kasi matagal po yung pag-iinin. Kailangan pong hindi po siya basa. Kumbaga, parang half cook po ang pagkakaluto. Tatagal po siya, hindi po siya masisira agad. Pagkatapos po natin magluto ng galo, magluluto po tayo na panlasa po niya. Ito po, yung 2 cup na kakanggata, lalagay na po natin. Bali po, yung asin, lalagay na din po natin. At saka po yung asukal, lalagay na po natin. Hahaluin po natin para po hindi dumikit. Kailangan po tunawin natin siya. Ganito po siya. Habang niluluto po natin, halu-haluin lang po natin hanggang sa matunaw lang naman po yung asukal tsaka po yung asin. Kasi po yung asin, para po yun yung magbabalance po nung lasa niya. Pakuluan lang po natin ito na kahit 30 minutes lang. Pag nakita po natin yung kulong-kulo na siya, tapos po yung gata, malapit nang magiging latik. Ilalagay na po natin tong niluto nating malagkit. Pagkatapos po nating ilagay lahat, haluin lang po. Haluin po siya ng haluin para po kumalat yung lasa. Hanggang po sa mawala po yung tubig niya. Ito na po yung nalutong suman. Gagawin po natin, pag ito ay malamig na, lalagyan po natin siya ng latik sa ibabaw. Pampasarap sa suman. Gagawa na po tayo ng suman. Una po, linisan po natin itong dahon. Punasan po natin. Pagkatapos po natin punasan, ikakat na po siya natin ng tamang-tamang laki lang po ng dahon. Gagawin po natin, ganito po. Pupold po siya natin ng ganyan. Fold po natin ulit. Ayan po. Tsaka po, lalagyan natin siya ng ito. Sakto lang po na makarga lang po niya. Pag po nasobrahan ng lagay, bibitak po ito. Kaya kailangan po sakto lang. Pupold po natin ulit. Ayan po. Tapos po, gaganyan po natin. Ayan po. Tapos pupold po natin siya, ganyan. Ganito po natin siya, yan.
Ito po, iikot natin siya. Kailangan po, kabilaan po, para po maitatali natin. Narito na po ang ating finished product na suman. Malinamnam at masarap ang gawang suman ni Ate Raquel. Kaya naman pala binabalik-balikan ng mga turista. Sa ganitong trabaho, maaari kang mamuhunan ng 250 pesos sa 1 kilong galo, kasama na po ang mga ingredients. At ito po ay makakagawa ng 120 pieces o 6 na bigkis na suman. At ito po ay ating maibebenta ng 100 pesos at ito po ay magkakahalaga ng 600 pesos. Tayo po ay kikita ng 350 pesos. O di ba? Sulit ang paghihirap mo. Kikita ka na, matututo ka pa. Di nagtagal ang suman ni Ate Raquel ay nakilala at tinangkilik ng marami. Pero Ate Raquel, lahat po ba ng ito'y ganoon lang kadali? Nung una po kasi, nakita ko po kasi na ito po ay mabili sa amin. Mahilig naman po talaga akong magluto. Kaya sabi ko, nung nakita ko po, kaya ko yan. Sabi ko po, kaya 300 ang puhunan ko po. Nagluluto, ako po nagbabalot, tinitinda ko na rin po. Ginilagyan ko ng ibang ingredients para original na akin po. Ayaw ko po talagang ipaluto para po alam ko na malinis. Nagawa ko po talaga sa suman ko po, sakto lang po sa ingredients. Nilalagyan ko rin po talaga ng mga sangkap na pampatagal sa suman para hindi po masira. Kasi po, pag nasira po yung produkto mo, ikaw din po ang masisira. Kaya hindi ko po pinababayaan po talaga. Naging success naman po. Sa kabila ng pagsubok, hindi nagpatinag si Ate Raquel. Nakaisip pa siya ng paraan para mapalago ang kanilang pinagkakitaan. Marami pong pagsubok bago ko po narating ito. Nung pumasok na po yung pandemya, wala po kaming pagkukuhanan. Nawala na din po yung puhunan ko. Wala na pong turista. Kaya sabi ko, paano na kami ngayon? Wala na. Buti na lang po, binigay na din po ng ama na bigyan din ng trabaho yung asawa ko yung pagkakataon na yun. Kaya yun pong ginamit namin sa araw-araw namin. Tapos nung nung nagsisimula na naman po kami ulit, andun na naman po yung problema. Wala na naman po kami puhunan kasi po wala na. Talagang lugmok na po kami. Sabi ko, paano na naman ito? Magsisimula na naman tayo sa zero. Kailangan din ng mga anak ko. Sabi ko, paano na po kami? Kaya nung natapos na po yung pandemya, umakyat na po na naman ang tourist. Sabi ko sa asawa ko, pag tayo mo akong pasalubong, kahit kunti lang naman na puhunan, kunting suman ulit. Ako na po ang bahala sa puhunan ulit. Yung asawa ko lang po naghahanap buhay. Kaya yun, naging challenge po sa akin na ituloy ko po yung pasalubong na suman. Ang pinakamagandang idinulot po nito, yung pagtinda ko po sa pasalubong at po paggawa ng suman, ay nakatapos po ang aking mga anak sa pag-aaral. Nahanga-hanga ang kwento na inyong pagtatagumpay, Ate Raquel, para tuparin ang inyong mga pangarap. Ang mapapayo ko lang po sa gaya ko na magsisimula po sa negosyo, hindi ho natin maaalis na magkaroon tayo ng problema, tatag lang po ng loob. Dahil po mahirap po talaga yung pagsisimula po ng hanap buhay, lalo po pag walang puhunan. Huwag pong panghinaan ng loob. Ang isipin lang po natin ay kaya natin to. At pag nalugi, fight lang. Gawin po natin ng lahat. Bilang Iglesia ni Cristo, totoong nakakatulong po sa akin yung mga aral tuwing ako'y sasamba, lalo na po sa aking paghahanap buhay. Napapanatili ko po ang produktong ito, nananalangin po ako lagi para po sa paggawa ko ng mga produkto ko, para po hindi ako masira sa tao, lalong higit po sa pagka-Iglesia ni Cristo ko po. Para kay Ate Raquel, mahalaga sa kanilang kabuhayan ang pagpapanatili ng dekalidad na produkto. Pero higit sa mga ito ay ang pagpapahalaga nila sa mga utos ng Panginoong Diyos. Proud po akong
gumawa at magtinda ng suman baler dahil trabaho ko to.